Gusto ko lang magbigay ng komento dito sa video na napanood ko. Ito yung binastos yung LTO enforcer. Hindi ko kilala ang taong ito. Base na rin dun sa video na napanood ko, ito raw ay isang konsihal sa Quezon City. Isa ka pa palang konsihal, tapos kung umasta kay ganyan lang. Binastos mo pa yung mga enforcer natin na nagpapatupad lang ng batas. Oo nga, karapatan nyo nga mag-rally. Nakalagay yan sa ating konstitusyon na you have the right for a peaceful assembly. So, kailangan mapayapang pagrarally, mapayapang kilos protesta. So, hindi kinakailangan na meron kayong naagrabyado at naabalang mga tao. Hindi porket karapatan yung mag-rally eh. Lahat ng gusto nyong gawin ay magagawa nyo na. Sumunod pa rin kayo sa batas. Ayaw nyo ng bend the law. Gusto nyo pala above the law. Panoorin po muna natin yung video nito. Sabi na nga ng kanyang ate, Senador Aimee, mulat bata hanggang ngayon, adik pa rin itong Bongbong Marcos na to. Kung ikaw ay hindi adik, isa man sa inyo na akusahan na ikaw ay adik, ano ang iyong gagawin? Sasabihin mo, hoy, alika rito! Samahan mo ako! Ito nga po yung video na i-post online itong si Tess Nastor. Mamaya po papanorin natin yung video binastos nito at yung mga kasamahan nito, yung LTO enforcer. Basahin po muna natin yung ilang komento ng ilan natin mga kababayan tungkol nga dito kay konsihal. Ito yung bumastos sa LTO, dapat tanggalan ng lisensya yan. Kung may lisensya, feeling entitled si Tiagong Buaya. Sabi na ni Benz Perez, buhay pa pala si Nardong Sungkit. Sabi ni Jason Machong Peña, ba't andyan si Kukay? Sabi naman itong si Romel Bartolo, anong ginagawa dyan ni Tay Ludo? Parang di na yan nagpapalit ng brief. Sabi ni Joseto Moscoso, parang hindi naliligo si Conce. Nakaraang buwan pa yan, suot niya. Sabi naman itong si Cheche, naliligo pa kaya yan, chia o toothbrush. Hindi may alam na ako liguan dyan sa may Cubao. Bayad, kailangan ayawan ko lang kung mayroon pa ngayon. Ligo ka muna doon, balik ka uli dyan kasi hanggang 2028 ka pa dyan, di ba? Sabi ni Narclo Park, there is no sun and shades. Baka adik yan. Sabi ni Donald Hiseta, pagmumukha mo, ang adik konsi. Ni Michael Ninada, yan ang paldo, ha. Sabi ni Jose Bernal Tulalian, di ako makamarcos, pero kung si Sara ang papalit, paglalaban ko si BBM. Sabi naman itong si Belinda Dagumay Garon, bot-bot mo, Shokoy. Sabi ni Aurelio Mailom, parang siya ang bangag. Sabi ni Bradwin, gusto niya yata mag-senador. Sabi naman ni Omek Tolarba, sangguniang panglungsod ng Quezon City, pakitingnan naman to. Konsyal niyo po ito. Sabi ni Angie Baldo Golondrina, abala lang kayo sa naghahanap buhay, puro kayo rally, paano naman kami, saan kami dadaan, sa daanan ng MRT train. Sabi nitong si Esnar Pascual, ito ang isa sa makikinabang, hindi ang sinasabi nilang taong bayan. Willie Tomilio, adi ka. Sabi ni Mirio Tugata, hahage para sa pwesto sa 2028, kaya mo yan, dilaan mo pa. Ha 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 ha. Sabi ni Angel B. Fernando, si Boy Falsificador, walang ginawa kundi mag-rally. Sa konseho, wala na silbi. Oh, falsificador daw pala ito ah. Ilan lang po yan sa mga komento ng ating mga kababayan tungkol nga dito kay Konsehal Ludovica. Samantalang ito po yung video kung saan nakuhanan nito na binabastos po yung LTO enforcer.
Napanood niyo po mga kaseryoso? Ito po yung video na i-post online. Ito ang si G Moto. Kung saan nakuha na ng video itong ang si Quezon City Councilor Rani Lodovica na pinagsasabihan at ininsulto ang LTO personnel. Narinig niyo yun? Huwag kayong sumunod. Alam niyo, adik ang amo niyo. Ito namang mga enforcer natin ay ginagawa lang naman ito ang trabaho nila. Hindi porket nagpapatupad ito ng batas, sasabihin mo, tuta, tuta. Narinig niyo yung sinabi ng mga grupo nito ni Konsihal? Hindi na kami takot sa inyo, lalaban na kami. So nakakatakot pala itong mga grupong ito. Hindi na natatakot sa batas. Lalo na itong si Konsihal. Konsihal pa man din at nasa government din siya. Sabi po ng ilang mga legal expert natin na hindi biro nga po itong ginawa nitong si Councilor Lodovica. Porket galit ka sa presidente, gusto mo yung mga tao magalit na rin. Porket galit ka sa presidente, ang isipin mo lahat ng mga nasa government ay tuta. At gusto nyo makiisa rin sa inyo. Makiisa sa mga ipinaglalaban nyo. Makiisa sa ipinaglalaban nyo para kay Senador Marcoleta. At isa pa, nabasa ko rito sa comments sa social media. Ito pa lang si Consiel Lodovica, may balak raw pala itong tumakbong congressman. So siguro kaya ganun, kaya gumagawa ng ingay ito para mapansin ng taong bayan. Mabalik tayo dito sa sinabi ng mga legal experts ha. Ito pala ang mga posibleng maging violation nito ni Konsihal ha. Obstruction of justice, interference with public officer duties, kung sinadya niyang pigilan o takutin ng LTO personnel sa pagganap ng trabaho niya. Abuse of authority, bilang elected official, wala siyang karapatan na utusan o disiplinahin ang national agency personnel tulad ng LTO. Violation of RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Pwedeng isampa sa ombudsman ang reklamo para sa conduct prejudicial to the best interest of the service o abuse of authority. Isa pa, possible criminal liability. Kung mapatunayan na may intimidation o coercion, pwedeng magkaroon ng kaso. So hindi pala biro ang mga posibleng kasong kaharapin ito ni Consiel Lodovica. Kaya dapat maging mahinahon lang tayo mga kaseryoso. Hindi porket karapatan nating mag-rally, karapatan na rin natin gawin kung anong gusto nating gawin. May limitasyon pa rin yan at mayroon tayong batas na umiiral. Sundin at igalang natin ang batas. Kung ayaw natin ng bend the law, huwag tayong maging above the law.